Hello again everyone. Love reading po ulit tayo. Etong love reading natin, pangkalahatan po ito. So, maaaring hindi po lahat tutugma sa inyo, of course. Hindi lahat makaka-relate dito kasi nga ito ay general love reading lang. Tignan natin ano yung energies dito sa inyong connection. Thank you so much po sa mga like, shares, comments ninyo. Patuloy na panonood ng mga readings ko. Malaking tulong po yan and I'm thankful and grateful po sa support ninyo. Private reading guys, basahin nyo lang yung nakasulat sa description o panoorin yung gandulo. So, nakikita ko dito is a period ng pagiging inactive. Kawalan ng ano? Kawalan ng action. Pwedeng walang ginagawa na action itong person na to towards you. Wala siyang ano eh. Pwedeng wala siyang balak kumilos para magkaayos kayo. Nakikita ko rin na parang may conflict dito. Parang may person na walang peace of mind. Or walang balance pagdating sa connection ninyo. Or an energy ng person na hindi pa nakaka-recover. Okay. So, this is past energy. Oo, nagano na kayo. Dito sa past mo, parang nakita ko kumalas na eh. So, it's a good sign na the devil card is in reversed position. So, meaning, takpan na natin yung mga naka-bold. Ayan. Baka kasi, ayan. So, ibig sabihin, nakalaya ka na from this toxic connection kasi dito naman sa iyong past lumilitaw yung devil reversed. Kaya lang nakikita ko nga parang hindi ka pa totally healed with the temperance reversed. Oo nga, nagkaroon na talaga ng hiwalayan. Nakikita kong ano dito is ewan ko, hindi ko alam, pwedeng pamilyado na kayo, baka yung iba sa inyo, mag-asawa na kayo or nagsama na kayo, pwedeng may anak na. Ewan ko, pero parang nasisense ko dito, marami siguro kayo talagang incompatibilities na itong person na to. Oo, it could be na hindi talaga kayo magkasundo sa maraming bagay. So, pwedeng may mga differences. Marami kayong differences. Na broken family, parang iniwanan yung pamilya. Iniwanan yung pamilya or nasira yung pamilya. So, hindi ko alam kung ikaw ba yung inilagay niya sa third party situation or mag-asawa kayo, pamilya kayo, tas nasira yung relationship ninyo because of a third party situation. Pero yun nga, nakikita ko nga dito na nakalaya na doon sa toxic relationship na yun, kasi dito sa past mo, you have the devil reversed. Kaya lang parang nakikita ko nga dito, pwedeng hindi pa rin naayos yung mga gusot-gusot dito. Pwedeng andun pa rin yung mga kahihiyan, iskandalo, mga usap-usapan. Oo. Pwedeng nakaladkad yung pangalan mo, yung reputation mo dito, nasiraan ka ng image. Or pwedeng nabuhay ka sa period ng kahihiyan, scandal. Oo. Mga pwedeng naging talk of the town kayo dito. Ayan.
O, pwede ring ano, pwede ring ang daming nagkaroon ng insecurity dito, selosan, o. Okay, solo flight, solo mode. Dito sa present situation mo, may hermit card ka rito. So, yan, nakikita ko, ano, talagang dinetach mo na yung sarili mo from this person or ikaw na mismo yung lumayo sa kanya. Pwedeng ganun. Si energy ito ng someone who is nag-withdraw doon sa situation, no? Sabihin natin nag-withdraw, siya na yung nag-disconnect. Siya na yung lumayo, no? So, nakikita ko it's someone who is living alone, solo, single. Someone who is seeking for enlightenment or answer. Kasi si Hermit is parang siyang may hinahanap na kaliwanagan eh. So, pwedeng ano, you are finding sanctuary or peace. Pwedeng ganun. You are focusing on yourself right now. Kasi ito yung present card mo. Maybe gusto mo munang i-disconnect yung sarili mo. Ayaw mo muna ng distractions. Ayaw mo muna ng mga gulo-gulo. Gusto mo lang peace, matahimik na pamumuhay. Ito yung nafe-feel ko dito sa Hermit mo. Or pwedeng nasa period ka ng contemplation. Soul searching, contemplation. Pwede rin naman yung iba sa inyo. Yan yung inyong present journey or situation. So, tignan natin what's next. What's next is the Ace of Swords. Okay, I can see with the Ace of Swords, wala na talaga. So, kung nag-e-expect ka, naghahanap ka ng closure, kasagutan, so nakikita ko is mukhang irreconcilable differences talaga kasi ito yung future card mo eh. What's next? You have the Ace of Swords. Ito na yung progression ng mga bagay-bagay. Ito na yung mga susunod na pwedeng mangyari, no? So, nakikita ko dito is hindi mare-resolve yung conflict. So, hindi pa rin ma-achieve yung peace dito sa Temperance card mo. Okay, pwedeng andun pa rin yung period na hindi pa talaga kalmado yung waters. Okay, sabihin na natin. Oo, kasi unresolved yung sitwasyon ninyo eh. Baliktad yung Ace of Swords. Wala kang masosolve na problema pagka ganito yung Ace of Swords mo. Mahirap. O, kung masolve man ito is napakahirap ayusin. Sabi ko nga, parang ang dami ninyong differences irreconcilable na. So, siguro, yan yung nakikita kong magiging path ninyo nitong connection mo with this person na maaaring hindi pa rin maaayos yung mga bagay-bagay in the coming future. Okay? So, yan. Hindi pa hindi ko sinabing hindi na kayo talaga magkakaayos ha. Pero nakikita ko kasi is mahirap. And sa mga susunod na panahon, mananatiling ganun eh. Mananatiling unresolved yung issue ninyo. Hindi na-solve yung problema, hindi nakahanap pa ng solution with the Ace of Swords. Parang nahihirapan ka na makipaglaban or wala ka nang ganang ipaglaban. Pwedeng nag-give up ka na rin. Pwedeng ito yung energy mo about the situation eh. Kasi nga siguro ayaw mo na rin, pagod ka na rin doon sa iskandal, sa kahihiyan, nakaladkad yung pangalan mo. Ayaw mo na, gusto mo na nga ng peace, katahimikan. Gusto mo nang ilayo yung sarili mo dito sa trouble na ito ng relasyon mo. Okay, gusto mo nang maka-attain ng peace. Kaya lang,
Unfortunately, you have the temperance reversed. So, ibig sabihin lang, hindi mo pa makukuha yung 100% na kalayaan or peace. Although, nakita ko na na-disconnect ka na or kumawala na dito sa toxic relationship, but still, andun pa rin yung mga side effects, andun pa rin eh. Okay? So, I can feel with the Hermit card na you value peace more than anything else right now. Kaya nga, okay lang sa'yo kahit mag-isa ka lang, solo ka lang, mas matahimik yung buhay mo. Although, sabihin na natin na hindi ka pa rin makawala doon sa kahapon kasi nga ang daming naging kahihiyan, iskandalo. Sabi ko nga, nakaladkad yung reputation mo, yung pangalan mo dito. And nasira yung family nyo. Kung talagang totoong kayo ay pamilyado na. And ang masaklap kasi nun, dito sa future mo, wala rin akong nakikita dito na maaayos yung problema eh. Or makakaisip ng magandang solution dito sa conflict na ito or problem na ito. So this is you. Pwedeng ayaw mo na. Pwedeng hindi ka na rin ganun ka-bothered or willing na makipaglaban pa. Pagod ka na. Siguro pagod ka na nga rin makipaglaban. Siguro naman ginawa mo na lahat ng kaya mong gawin. Kaya siguro. Before naman tayo mapagod, di ba ganun naman? So, usually tinatry natin. So ngayon nakikita ko ang energy mo. Exhausted ka na makipaglaban. Ipaglaban. Ayan. Tapos energy ng pagiging undecided. Nakikita ko rin dito, hindi pa totally moved on eh. With the Two of Swords. There is a decision to make, whether to move forward or ayusin. And nakikita ko dito is, inability to see the future or inability na makagawa ng decision. Kasi nga pwedeng confused pa rin. O nahihirapan, mamili, mag-decide. Okay, so sa pinaka-outcome mo, you have the Seven of Cups. So, this could mean a lot of things. Okay. First and foremost, pwedeng ito ay card ng choices. Illusions or options. Ibig sabihin, possibilities. So, nakikita ko dito yung pinaka-outcome card mo. Ay maaaring may mga ibang possibilities para sa'yo. But right now, ang hopes, wishes, or fears mo is the Queen of Pentacles. So, nakikita ko dito is, this is you, na, standing alone, no? Pwede ikaw ay working hard, trying hard, lalo na kung may anak kayo, i-provide sa mga anak mo yung mga pangangailangan nila. Kasi nga, you cannot depend on this person, lalo na dinisconnect mo na rin yung sarili mo sa kanya. Or pwedeng ikaw yung dinump niya, iniwan ka niya, and here you are, mag-isa ka, tinataguyod mo yung buhay mo, buhay ninyo ng anak mo, or mga anak mo. So, sa nakikita ko lang dito, ang hopes, wishes, and fears mo, kayanin mong mag-isa, ma-provide yung magandang buhay, mga pangangailangan sa anak mo, sa inyong dalawa, or kung ilan man yung anak mo rito, kung may anak ka man dito. Okay, so nakikita kita dito as independent person. Oo. So nakikita ko talaga siguro totally kinakaya mo kahit mag-isa ka. And kakayanin mo yan. I believe so kasi you have the Queen of Pentacles upright. So nakikita ko yung abilidad mo na kahit hindi ka magdepende dito sa toxic person mo, magagawa mo yan na itaguyod yung buhay mo, buhay ninyo ng anak mo or mga anak mo. And I can see you here sa outcome mo. Pwedeng nai-imagine mo maraming possibilities
So, nakikita kita dito as a person na open-minded. So, who knows, in the future, sabi ko nga, hindi pa naman selyado yung fate mo rito na naka-permanente net or nakasemento. Hindi pa yan. So, nakikita ko dito, maybe this is you, pwedeng nako-confuse ka rin eh. Hindi mo rin alam which direction to take with all these options na magiging available para sa'yo. So, nakikita ko rin pwedeng ito in the future or this is you na parang nako-confuse ka. Hindi mo alam ano yung pinaka-best. Yan. So, na-feel ko dito sa card mo, pwedeng hindi mo alam yung best option or best decision to make. Kasi nga, ito nga yung dilemma mo. Hirap makapag-decide, hirap makapag-move on. Oh. So, nakikita ko pa rin dito, may iwan ka pa rin confused. Yung pa rin yung nakikita ko and maaaring pagkakaroon ka ng mga options dito in the future. Pero, hindi mo alam ano yung pinaka dapat mong piliin or pinaka dapat mong gawin. O, yung pa rin yung parang magiging dilemma mo, yung pagiging confused or undecided. Okay? Ano pa? Paki-clarify pa yan. Okay, you would be dealing with the Virgo energy, strong energy ng Capricorn, Virgo, Sagittarius. Pwede rin namang may air sign dito. Pero strong energy ng Virgo, Capricorn, Sagittarius. Or Libra. Ayan, pwedeng may Libra. Okay. So, nakikita ko dito, kinla-clarify ko lang yun. This is a period ng frustration. Pwedeng ikaw ay magiging frustrated pa rin. Or pagiging unhappy, dissatisfied sa sitwasyon mo. I don't know. Pero kasi parang may lumalabas din kasi ditong energy ng illusion. So, somehow, hindi ko rin alam sa'yo kung ikaw ay somehow umaasa pa rin or nag-i-imagine, okay, about kung ano pa yung magiging future ninyo netong person na to or if ever. Kasi parang andito yung options mo eh. And then nakikita ko dito is pagiging frustrated. Not getting what you want after putting in effort, no? So, nakikita ko dito, pwedeng you are trying hard, you are working hard, pero parang hindi ka pa rin magiging masaya sa setup mo or setup ninyo. Possible na may mag-reach out or may manuyo dito. I don't know if this is yung ex mo or future person paparating sa'yo. Pero this is a water sign energy. Pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces. Hindi ko alam kung ikaw ito reaching out to this person or this person trying magta-try na mag-reach out sa'yo in the future. Okay, so I can see nakikita ko doon parang kino-consider kung bibigyan pa uli ng chance in the future yan. Pwedeng ikaw imagining
every scenario, sabi ko nga para kasing ang dami mo na i-imagine na scenario dito or may mga options ka dyan. Pero nakikita ko dito is maaaring kino-consider mo rin if ever na mag-reach out siya, lumapit siya sa'yo, kung bibigyan mo pa ba siyang chance or hindi. Ayan, nakikita ko yung possibility dito sa outcome na to. Okay, so nakikita ko dito, you again hesitating. Kasi ito, energy mo dito nag-hesitate. And then, ito na naman, card ng hesitation to baliktad kasi Ace of Wands mo. So, ayan, siguro if ever in the future, kahit pa mag-reach out itong person na to, siguro mag-hesitate ka pa rin kung tatanggapin mo pa rin ba siya o hindi. Ito. Kasi dito parang na-feel ko parang bibigyan uli ng tsansa or hindi ko alam kung in the future ba yan yung binabalak gawin nitong person na to na baka humingi pa ng chance sa'yo yan. Pero nakikita ko nga sa'yo, mag-aalangan ka ng tanggapin. Oo. Nakikita ko dito, malaking pag-aalinlangan, hesitation, kung itong offer niya itatanggapin mo pa or hindi. Pero nafe-feel ko pa rin na parang andun pa rin yung confusion sa'yo Yung bang 50-50 na mag-aalangan ka, okay. In some way, 50% ng puso mo, maaaring gusto mo pa siyang tanggapin or undecided ka or 50% nag-aalangan ka na. Okay? So, ang napipil ko talaga dito is 50-50 yung puso mo na nag-aalangan ka. If ever na mag-reach out sa'yo to in the future, mag-aalangan ka pa rin kung tatanggapin mo pa siya ulit. Ang lakas nung feeling ng hesitation dito and confusion. So, yan. So, nakikita ko lang dito, andun yung possibility Andun yung possibility na someday, one day, itong person na to mag-reach out uli sa'yo. Yun nga lang, by that time, pag dumating yung panahon na yun, maaaring ikaw mag-alangan na. Magdalawang isip. So, yun na naman yung magiging dilemma mo. Okay? If ever, tingnan pa natin. Final card para ma-close na natin. Okay. So, most likely, sa vocabulary mo, maaaring hindi mo natutanggapin. Or hindi mo na, ewan ko, parang nakikita ko kasi dito, kawalan ng determinasyon na i-continue pa yung relationship. Baliktad yung Chariot. So, most likely, hindi mo na siguro to, hindi mo na siguro, wala ka ng, kumbaga wala na sa vocabulary mo, wala na sa isip mo. Hindi ka na determined na push through pa. Ayan. Hindi ka na siguro determined na i-push through pa itong connection na ito. Okay, so yung mga signs na meron dito, strong energy ng Capricorn, Sagittarius, Virgo, Cancer, and air sign, Libra. Possible Libra. So, ayan. Ito yung reading ninyo. Sana nakatulong sa inyo. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.